Mahigit 2 linggo na po ang nakalipas matapos po ang hagupit ng Super Typhoon Yolanda sa bansa. Atin naman pong balikan ang pinakamapinsalang bagyo na tumama sa Pilipinas. Narito pong special na ulat ni Xiao Chua. Noong nakaraang November 8, 2013, nasalanta tayo ng sinasabing pinakamalakas na naitalang bagyo na naglandfall sa kasaysayan ng daigdig, ang Yolanda, na may international name na Haiyan. 2 linggo na matapos ang sinasabing bagyo, ngayon pa lamang natin nakikita ang epekto nito sa ating kasaysayan. Marami palang sinirang record si Yolanda dahil ang bagyo na naglandfall noon sa buong mundo bago ito ay ang Hurricane Camille na nanalasa sa karagatang Atlantiko noong 1969 na may lakas na 305 kilometers per hour lamang. Gayon din ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas bago ang Yolanda ay ang bagyong Sening na tumama sa Bicol, Northern Visayas at Timog Katagalugan noong October 1970 at umabot ng 275 kilometers per hour lamang. Ang Yolanda ay may maximum 10-minute sustained winds nito na umabot ng 235 kilometers per hour. Ngunit pumalo ang pinakamalakas na 1-minute sustained winds nito hanggang 315 kilometers per hour. Dati ang record ng pinakamaraming namatay ay sa bagyong Uring na tumama sa Negros Occidental at Leyte noong November 1991. Bagamat napakahina ng bagyong ito, as in ang hina, 95 kilometers per hour lamang, 2 oras namang umulan ng walang tigil at sa loob lamang ng 6 na oras, 140 millimeters ng ulan ang ibinagsak nito. Dahil dito, nagkaroon ng biglaang pagbaha at mga landslide na nagdulot ng pagkamatay ng tinatayang 5,101 na katao at nakilala sa tawag na Ormoc Tragedy. Nagkalat ang mga patay sa kalsada. Kamakailan lamang pumalo na ang bilang ng namatay sa sa 5,235 na katao. Dahil bagyuhin tayong bansa, nakaranas din tayo ng ilang kakaibang mga bagyo, tulad ng bagyong Norming na lumalabas na ng Philippine Area of Responsibility at nagpabalik-balik magmula August 20 hanggang September 4, 1982. Una, mahina pa lamang ito nang tumama sa Samar. Lumakas patungong West Philippine Sea, ngunit biglang nag-iba ito ng direksyon at umakyat ng Zambales at tumungo sa direksyong Hilagang Silangan. Ngunit tinulak ng isa pang bagyo, kaya muling bumaba pa timog, tapos ay tumungong Kanluran, Timog-Kanluran patungong Batanes bago tuluyang lumabas ng bansa. Gayon din naalala ng ilang mga kababayan natin ang walang tigil na pag-ulan daw ng 40 araw dahil sa sunod-sunod na bagyo na sinimulan ni Gloring noong 1972 at ng iba pang sumunod na bagyo tulad nung panahon ni Noe. Actually, hindi naman 40 araw yon, mga 20 araw lang, subalit kumitil ito ng 653 na katao at binaha ang napakalaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, kaya tinawag itong The Great Luzon Flood. Ayon kay Conrado de Quiros, nagsimula ang pagulan noong July 17, 1972, 2 araw matapos manakaw ang Santo Niño de Tondo. Sa kabila ng responde ng pamahalaan, kakaunti ang pagkain. Lahat ng bahagi ng pinaghati-hating Santo Niño, inihatid mismo ni Ginang Imelda Marcos ito mula sa Malacanang patungong simbahan ng Tondo noong August 2, 1972. Tumigil ang ulan sa araw na iyon, ngunit bumalik muli at nang ito ay tuluyang tumigil, matagal bago humupa ang baha. Nagbangka na ang mga tao. Matapos ang ilang araw, idedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar. Ang mga kalamidad tulad ng mga bagyo ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago sa buhay at kasaysayan ng mga Pilipino. Ako po si Xiao Chua, Telebisyon ng Bayan.